The Safe and Sound podcast is a faith-based couch conversation where guys talks about life, youth struggles, testimonies, book reviews, and everything under the sun that points us back to God. We're Rafael. Tyron. Daniel, and Brian. This podcast is a place where questions are welcome, struggles are real, and hope is always present. Whether you're in life's mountain high or valley low, we're here to talk about it with you. Not above you, but alongside you. We believe that in every story and every season, God is still at work. So take a seat, lean in, and join us as we stay saved by grace, safe in Christ, and sound in faith. Welcome to the Safe and Sound podcast. So hello guys, andito na naman kami. Kami yung Save and Sound Podcast. Okay, so ngayon magbo-book review naman kami. This episode is about one of the episode na medyo unique dahil puro kami interview. Pero ngayon tayo book review. So as you can see dito sa hawak namin ngayon is ang libro na babasahin natin is, di naman babasahin, re-reviewin pala, sorry, is yung 5 Love Languages ni Gary Chapman. Okay, so disclaimer lang again, just like sa other podcast, meron kaming disclaimer na yung mga sasabihin namin dito that does not represent the church, belief ng church, or even Christianity. Pero we are going to be always honest and truthful. As much as possible, we go to the Bible, sa principles ng Bibles, and we will express our honest opinions about this. So again, the book na ibabasahin natin is Love Languages ni Gary Chapman. So, onting overview lang. Na-encounter namin itong libro na to, sa akin, noong una. Nakakita ako ng memoirs, parang autobiography ni Chapman sa book sale. And then, nakita ko nga dun yung 5 Love Languages. And medyo common na ito. Parang, di ba, bago nyo pa mabasa yung libro, parang alam nyo na yung love language, di ba? Parang napapag-usapan na yung love language mo, yung love. Akala ko dati parang invento lang yun. But ngayon, nakita namin in-depth dito sa libro na to, yung love language. So, sa book na to, ang interesting part about it is yung mga examples ng mga couples. Well, mainly kasi pagka inano mo dito, yung libro na to is sinulat at yung mga example niya is mga married people diba? So, regarding naman sa author, the author is anthropologist. Hindi siya necessarily psychologist, pero anthropologist. Anthropologist is someone na nag-i-study ng culture. Culture or ng mga society, kung paano mag-behave yung mga tao about that culture. So, napakalaking tulong nun sa views ni Chapman kasi nakita niya yung cross-boundaries ng love language. Kahit it defies culture talaga. And makikita niya to na hindi siya, parang nakita niya doon na hindi confined sa Western culture yung love language. Kaya effective siya sa lahat ng tao. And napakaganda na maaral natin to, kaya andito kami ngayon magre-review ng book natin ngayon. And siguro let's proceed na sa ano ba yung love language. So andito si Tyron para magbigay lang din ng overview. Yan, nasa dito sa book ni Gary Chapman na to, 5 Love Language. Andiyan pa lang sa title, nakikita agad yung yung parang magiging laman ng libro na babasahin mo Mainly kung alam ko lahat tayo, karamihan sa atin, alam natin lima yung love language, diba? Unang-una is yung tulad naman nakikita sa Facebook, diba? 5 love language yun. Words of affirmation. So, pinapakita dito paano yung isang tao or mainly yung husband tsaka yung wife niya, pinapakita yung love sa isa't isa through words. For example, compliment mo o kaya pupurihin mo sa ginawa niya, basta about words. Yun yung first love language, which is words of affirmation. Pangalawa is yung tinatawag na quality time. Yung dalawang tao na-express nila yung pagmamahal nila sa kapwa nila through pagbibigay ng oras. At sinasabi dito sa book, hindi lang yung simpleng 1 minute, 2 minutes, ganon. Sinasabi sa book is yung focus attention mo. Kumbaga yung presensya mo na talagang intentionally binibigay mo dun sa wife mo, binibigay mo sa taong mahal mo. And pangatlo is yung receiving gifts. Lahat, sabi nga dito sa book, lahat ng simula bata, di ba, nakakatanggap halos ng regalo. And isa sa mga main
na love language ng isang tao minsan is yung receiving gifts. Ano yung receiving gifts? Pinapakita mo sa asawa mo, sinasabi ito sa book, na mahal mo siya whenever pag binibigay mo yung love mo through gifts. Mainly nag-focus siya sa... Actually, hindi nga lang siya nag-focus sa thing eh. Sa material. Oo, marami tayong makikita. Mamaya i-discuss natin yon. And also, yung pang-apat is act of service. Pinapakita dito na mahal mo yung isang tao kapag nagsiserve ka sa kanya. And mostly, nararamdaman mo rin yung nalove ka ng isang tao kapag nagsiserve siya sa'yo. Yun yung acts of service. And lastly is yung physical touch. Makikita natin dito na ang dai pa lang pwedeng variation ng physical touch, hindi lang yung mga naiisip nating hindi lang intimate, sobrang dami. Ayun yung 5 love language na pag-uusapan natin dito at doon iikot yung ating discussion. Kasi yun talaga yung core nung libro eh. And kung titingnan natin yung biblical perspective, napakahalagang matutunan ito eh. Lalo na isang Christian. Kasi we are called to love other people. We are called to love even the people who are unloving to us. Actually, yung ibang version ng love language na yan, merong mga verse talaga eh. Tingin ko, di ko alam yung dahilan, pero kinat siya siguro sa Baka sa publisher siguro. Or sa parang mainly para sa mainstream na Kasi merong verse dun sa kunyari sa Act of Service, binabasa ko nung binasa ko sa ibang edition eh. Nagbigay siya ng verse about kay Jesus Christ, yung parang dumating siya, he come not to be served, but to serve. Dun siya pumasok sa Act of Service. And marami ring makikita tayong mga verse dyan. For example, sa Mark 12, di ba? 30 to 31, yun nga yung Act of Service ni Jesus Christ. Mismo, makikita natin kung paano si Jesus Christ pinakita niya lahat ng love language. Pero dito, makikita rin natin yan, mga. Pero sa totoo lang, parang yung kay God nga, makikita mo. Baga binasa mo yung Bible. I mean, dinaisect, parang hinati-hati dito ni Chapman yung love language. Pero makita mo kay Jesus. Kahit nga sa words of affirmation, meron atake si Jesus sa words of affirmation, di ba? Lalo na sa gift giving. Well, he gave his own life. So makikita mo dun parang yung full perfect expression of love is manggagaling. Nakita mo kay Jesus eh. Kasi dito sa libro, 'di ba, sabi nga hindi naman natin lahat love language eh. Meron tayong primary love language nakalagay sa libro na parang secondary lang natin yung iba. And yung iba hindi na-appreciate yun or hindi na-express yun kasi hindi naman nila love language yun eh. Pero kay Jesus Christ makikita mo lahat eh. Sakop lalo na kay God, yung kay God, 'di ba? Yung kay God overall with the Old Testament at New Testament. Makita mo na yung dun ni Jesus Christ, parang na-express niya lahat ng love language through him for who he is. And makikita mo talaga yung verse na God is love. Words of affirmation, acts of service, physical touch, lahat ng 5 love language na yun, siya yung expression nun eh. Yun yung nakita natin dito. So proceed na tayo sa meron ba yung mga nakita yung biblical perspective? Lalo na alam ko kasi itong author na to, Christian to eh. Christian author eh. Sabi nga ni Tyrone, merong edition na punong-puno din ng verses. For you guys, ano yung nakita yung biblical perspective dito na talagang nakita nyo na talagang concept to, hindi lang siya pop psychology na galing sa secular world. Ano yung nakita yung connection niya sa Bible? Lalo sa Act of Service yan. Tad sa Act of Service. Sa healing pa lang ni Jesus eh. Diba? Sa words of affirmation, sa Psalms, makikita mo eh. Tsaka yung Bible lang mismo. Oo, yung Bible nga. Yung parang sa physical touch naman, yung sabi ni Lord, yung God is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. And yun nga rin yung principle. Feeling ko, hindi lang sa married people, napakaganda rin basahin talaga ng lahat ng Christian to, pero mamaya na yun, di ba? Yung mga suggestion ko sino magbabasa. Pero, ayun. Personal reflection. Punta tayo sa personal reflection. So guys, ang maganda bang una, ano yung, siguro, tanong natin, ano yung parang unang tumatak talaga sa libro sa inyo? Ano yung parang, napakadami natin natutunan dito sa book, di ba? Napakadami natin natutunan sa book. Pero ano yung, kunyari, top 1 na lesson na natutunan nyo sa book? Ikaw, Raf?
Ako siguro parang doon kasi sa first few chapters, sobrang naka-emphasize na love is intentional. Kaya, yung parang, kunyari, yun nga, sa pagbinasa nyo kasi yung libro, parang masasabi mo daw na real love na yung isang bagay. Pag pinipili mo ng ibigay yung love language nung isang tao. Parang, ganun tumatak sa akin na, kasi, kunyari, pinanganak ka nga na hindi ka gift giver. Pero yung love language nung girlfriend mo, asawa mo is sobrang masaya siya pag may pasalubong kang maliit na bagay, pag uwi mo galing trabaho. Tapos hindi ka nga gift giver. Parang meron doon sa libre, parang ang impractical. Kunyari, may pamilya na kami, may binubuhay kaming mga anak. Parang hindi na practical magbigay ng ano. Pero yun nga, parang nagiging totoong love daw yung isang bagay pag umaalis tayo sa comfort zone natin. Pag pinipili nating gawin yung kahit hindi natin nakasanayang gawin. Tama. Yun siguro. Tapos isa pang tumatak sa akin is yung love tank. Kasi isang part ako sa book na natuwa parang yung bata parang bumalik siya, parang may development na yung bata, parang pagpuno yung love tank niya, edi puno, okay siya. Pero pag hindi puno yung love tank niya or empty yung love tank niya, instead na sa magulang siya humahanap ng pag-ibig, humahanap siya ng love sa iba't ibang bagay. Kaya yung mga kabataan nawawala ng landas, kung sino-sino yung nagiging girlfriend or boyfriend in a young age, ha. So yun, yung ang ganda nung concept ng love tank. Kasi sobrang relatable. I think nasa chapter 2. Chapter 2 yun, di ba? Parang chapter 2. Kasi chapter 1 1 ba? 1 yun. What happens? Kasi 2 yung true love. Yung ipo-full na nila. Okay. So 1 yung intro sa love tank, Parang doon siya nilagay. Their misbehavior was a misguided search for the love they did not feel. They were seeking love in all wrong places and in all wrong ways. So, parang, di ba nga, bukod kasi yung love, it goes beyond sa romantic relationship. Siyempre, pag pinanganak ka, kailangan nararamdaman mo na yung pag-ibig sa magulang mo. And growing up, mahalaga yung pagmamahal na yun. Kasi it will nurture you pag adult ka na ganun. So sobrang halaga din nung pagmamahal na nanggagaling sa magulang pang bata. Parang in some sense totoo yung sinasabi, di ka kasi mahal na magulang mo, diba? Diba parang gano'n? Kasi hindi lang siya concept, kasi reality siya na may love tank tayo sa lahat Napakaganda nga parang pagka tinignan mo yung bawat tao na meron love tank to. Tapos ang isang naging key takeaway ko rin dun sa love tank is hindi lahat ng kind of love na pasok doon sa love tank na yun. Diba? Parang dahil nga kaya may love language, and sinabi nga ni Rap, parang it is true love pagka pinili mo ng aralin yung love language na nandun sa kung ano yung love language yung taong mamahalin mo. And ayun nga, yung love tank na napaka-importante. Tapos yung ang ganda lang din dahil nga anthropologist siya, ang ganda nung pagko-compare niya, yung analogy ba tawag na yun, parang kinompare niya yung love sa language nga, na parang Chinese, Filipino, Japanese, na sinabi niya ganun, kahit anong express mo ng love sa isang tao, kung iba yung language niya, hindi maintindihan Di ba? Di ba parang sincere ka sa pagmamahal mo Di ba ganoon nga yung mga parents, parang sasabihin, sana ako nagkulang sa anak ko, bakit nagtrabaho naman kami na mabuti, provide ko yung hindi niya ba nakita yung sakripisyo ko na nag-abroad ako, bakit pagdating ko dito parang ang layo ng loob niya sa akin. Ibig sabihin pala kasi nun, yung parang iba yung love language nung I mean, there are, kunyari yung anak mo talagang receiving gifts yung love language. Kasi ikaw nasa abroad, syempre, paldo yung anak mo dun di ba? I mean, may point kasi na parang sobrang appreciated niya kasi receiving gifts yung love language niya. Paano kung quality time? Paano naman? Touch. Yun yung parang hindi namin sinasabing hindi maganda yung pag-abroad, pero yun yung struggle. And pagka naintindihan yun ng someone na kunyari parents na nasa abroad sa anak na
nandito sa Pinas, parang mas maintindihan niya yung mama niya na ay hindi makakapag-express masyado ng quality time si mama kasi nga malayo siya. Yung pala yung love language ko. Hindi na siya magtataka na ba't kaya hindi ako mahal ni mama. 'Di ba? Parang kasi naintindihan niya na yung love language yung nanay niya is kunyari receiving gifts or giving gifts, yun doon na i-express ng nanay niya. Mas ma-appreciate niya yun kahit hindi niya love language yun, 'di ba? Kasi yun nga isang example dun sa nabasa ko dun sa ni Chapman, yung parang nasa maximum security prison siya. Nung nag-speak siya dun about love language, may prisoner na lumapit sa kanya, sabi ganun sa mic, sabi niya ganun, parang mahal pala ako ng nanay ko. Ganun, di ba? Mahal pala ako ng nanay ko, hindi ko lang alam na yung pala yung love language niya. Parang growing up, akala niya hindi siya mahal ng magulang niya. Nung pala, iba lang yung love language na ine-express ng nanay niya sa kanya. Na hindi niya naiintindihan na pagmamahal pala yun. And then nung nalaman niya nga kay Gary Chapman, sinabi niya gano'n, parang mahal pala ako ng nanay ko. Ngayon ko lang nalaman na mahal pala niya ako. And magandang yun yung parang isa sa take away ko na napakaganda na sinabi ni Chapman na talagang hindi kayo magkakaintindihan minsan. And pagka nalaman mo na may iba-ibang language pala, aaralin mo di ba? Aaralin mo whether ikaw yung nasa receiving end or giving end. Pero ang pinaka tumatak sa akin dito is yung difference ng love sa true love. Di ba? May quote ako dito yung sabing ganun, yung parang ang sarap mahalin. Parang ang sarap mong mahal, ang sarap makatanggap ng mahal. Ang sarap makatanggap ng pagmamahal na out of reason, not out of instinct. Because true love is a choice. Ayun. True love is a choice. Iba yung pakiramdam nung mahalin ka out of reason, hindi lang sa kilig, hindi lang dahil pogi ka, gwapo ka, or may pera ka. Parang, because yung true love kasi will always be a choice. Will always be a choice. And yun yung isa, parang napakahalagang malaman din yun. Lalo na mga single, yung mga age natin or younger, na yung confines ng love is not about just the feeling. Di ba? Hindi lang siya sa feeling na parang, alam mo yung concept na fall out of love kasi ako kaya iniwan ko siya or iniwan niya ako na fall out of love daw siya. Parang hindi. Yung true love kasi, in love phase yun, di ba? Di ba sabi sa book? Di ba? In love phase yun Di ba sabi nga sa book, may in love phase na most likely naglalas ng 2 years tapos dun na fall out of love. Pero sabi nga, kailangan mong madaanan yung in love phase para ma-appreciate mo at ma-express mo yung true love phase na dun mo napipiliin yung tao. Yun yung isa sa pinakamalaking lesson sa akin na Honestly nga minsan parang bago ko basahin to, pag tinanong ako, paano mo ba i-define yung love? Sobrang hirap niyang i-define. Parang magkakaroon word salad na kung ano yung gagawin mo. Love is blind. Mga ganon. May concept ka ng love pero hindi pala yun. Tapos parang reading this, parang mas naintindihan mo yung real definition ng love. Kasi, kunyari, alam natin na God is love. Pero, paano? Ano yung context? Ano yung meaning? Ano yung ibig sabihin? Kasi pag sinabi mo siya in romantic term. Parang hindi. Tapos parang, di ba sa, ano ba yun? 1 Corinthians 13, yung love is patient, love is kind, love does not envy. Ganon. Parang, in a normal person, hindi mo naman talaga siya kaya gawin. Kasi there were times na we will be impatient or baka pinalaki kang hindi kind. Or baka yung pamilya nyo nagbibilangan ng pagkakamali. Tapos pag dumating sa relationship, ganun yung nakasanayan mo. So pag may ganun ka bang feeling, hindi na ba totoong pagmamahal yun? Yun yung parang hindi ko naiintindihan pag palaging, parang diba, dinedefine yung love gamit yung Bible, yung 1 Corinthians 13 nga. Tapos nung binabasa ko to, tapos sobrang highlighted kasi nung love is intentional. Na yung love is beyond feeling. It is choosing. Parang it is a choice. It is intentional. Parang pipiliin mo talagang gawin para sa taong mahal mo. Kasi mahal mo. May sample nga dun sa book, di ba? Parang yung asawa nalaman niya na yung love language nung asawa niya, ayaw pa rin Hindi naman ako ganun Parang ganun So, yun yung din yung isang key takeaway ko. Parang nag-open nga talaga yung mata ko nung nalaman ko kung ano yung true love.
Kasi ang tanda ko na, parang alam mo yan, you've been to other relationships and you love those people, yun na nadaanan mo. Pero, yung magkaroon ka lang ng napakagandang at napakalinaw na concept kung ano yung tunay na pagmamahal, di ba? Sobrang. Napaka life-changing. Life-changing. Kayo, ano yung parang biggest lesson nyo dun? I mean, at least yung top one. Ako siguro yung ano talaga pinaka tumatak sa akin sa buong books, yung buong book. Ano ba ibig sabihin nun? Pinaka tumatak sa akin yung nalaman ko may ganito palang concept yung pagmamahal. Yung meron pa, yung di ba hindi natin ma-define kung ano yung ibig sabihin ng love, maraming definition sa mundo. Pero nung nalaman ko meron palang love language, parang naging organized siya. Meron palang 5 paraan. At the same time, ang ganda nung sinabi dyan sa libro kasi nung una hindi ko ma-translate sa salita, yung nakasort sa utak ko Sabi niya is yung love language, parang salita lang ng tao. Yung nag-ano pa nga siya, kunyari ikaw yung asawa mo, ikaw, yung dialect mo, yung language mo, English. As pinapakita mong mahal mo yung tao, nakipag-usap ka sa kanya, sa English. Kaso, yung asawa mo, Chinese yung naiintindihan. Kaya kahit anong ipakita mo sa kanya, hindi niya iintindihan. Kasi ang naiintindihan niya is yung Chinese language. The same way, yung asawa mo, kapag nakikipag-usap sa'yo, kahit anong gawin niya, hindi mo maiintindihan. Kasi nga, ang language mo, English, siya, Chinese. Hindi kayo magkakaintindihan. Sabi yun sa book. Same way din sa love language ng tao. Minsan, di ba, ang dami diyang, si Chapman, ang dami niyang sinabi niya, parang thousands mas na-save na marriage. Hindi ako naniniwala doon. Dami nun Ngayon, naisip ko, kasi nga, minsan, di ba, ang dami diyang example. Ang sabi diyan ginagawa ko naman lahat sa asawa ko. Dahil ko ang sinasacrifice, Pero ba't sinasabi pa rin niya, hindi niya maramdaman na mahal ko siya. Yung meron dito example din sa may receiving gifts, yung namatay yung nanay, tapos biglang, parang sabi ng asawa, mas mahal niya pa yung softball kaysa. Ayun. Tapos sa quality time, merong example dyan, yung parang palagi siya nag-hunt. Yung asawa niya, pag Saturday, hunting season, laging yun na lang. Ang sabi dun sa medulo nung parang conclusion sa sa quality time dun sinabi dun, hindi hate ng asawa mo yung pag-hunt mo. Ayaw niya lang nararamdaman na hindi ka nagbibigay ng oras sa kanya dahil dun sa inuuna mo yung pag-hunt. Yun talaga ito matak sa akin. Ang galing talaga ng love language na yan. Sabi ko nga, simula nung nabasa ko yan, madalang na kami mag-away. The same time, marirealize mo, may concept palang ganun. Parang nga siyang life hack Oo. Ganun pala yun. Kaya pala, kadalasan nagbe-break up ang masama pa, minsan nga, puro marriage example dyan, nagde-divorce Kasi nga, yung isang tao, yung husband, yung wife, di na nararamdaman na mahal siya. Pero lahat ng example dyan, pagkatapos makipag-counseling kay Gary Chapman, naging okay. Hindi lang okay, parang nagle-level up yung relationship. Parang bumabalik dun sa kilig. Sa in-love feeling. Sabi nga dyan, may second honeymoon. Ganyan yung ginagawa niyang praise Yun yung tumatak sa akin. Parang ang love language, parang salita lang yan. Kung gusto mong maintindihan ka, aralin mo yung love, yung lengguwahe nung wife mo, nung husband mo. The same time, yung isa pang tumatak sa akin dyan, is ako, na-realize ko to kasi nga, ako alam ko yung love language ng girlfriend ko. Pero ibang-iba sa akin. Ibang-iba yung love language ko. Nabasa ko dyan, tungkol dun sa yung tinatanong paano kung hindi natural na lumalabas sa'yo yung love language ng wife mo? Kunyari, quality time yung wife mo. Ikaw, act of service, gusto mong may ginagawa ka sa bahay, ganon, hindi ka nakakapagbigay ng oras sa kanya. Yan yung nangyayari. Paano kung hindi natural yung pagbibigay mo ng... Actually, sabi nga sa libro, di ba, parang rare daw yung pagka magkaparehas kayo ng love language. Rare daw yun, and most common daw magkaiba. Magkaiba. Ngayon, yung paano kung hindi natural yung
pag bibigay mo express mo ng love language, paano kung hindi natural na nagbibigay ka ng oras sa kanya? Pinalakihan. Syempre, hindi naman yung love language mo. Sabi dyan sa book. Tapos sinabi rin dyan na lahat daw ng tao, merong ginagawa na isang bagay na hindi naman nila ginagawa ng natural eh. Kailangan talaga effort. Kailangan talaga effort, kailangan niya intentional, yung sinabi ni Rap. Kunyari, yung pagising sa umaga, yung magbigising ka ng maga, hindi mo naman natural na gusto mong gumising ng maga. Ng 6 a.m. kasi magpapasok ka sa trabaho. Pero gagawin mo. Kasi at the end of the day, sabi nga, love is thinking how to benefit the other. I-realize natin doon. Na-realize ko doon, oo nga, ganun pala. Okay lang na hindi natural. Kasi hindi naman talaga dapat natural. Okay, yes. Gets. Kumbaga, yan nga papasok, love is intentional na at the end of the day, love is about more on adjusting nga. Kasi hindi naman tungkol sa'yo, love. Doon ko na-realize, kaya ako sinabing yung buong book na yan, pinaka na tumatak sa akin is yung pinaka-concept ng buong book. Tama yun no? Yung kasi ang modern definition ng love ngayon is natural dapat. I mean, bakit ganun? Hindi na ako kinikilig pagka nag-uusap tayo. Parang andray na ng usapan natin. Bakit hindi na katulad nung dati? Di ba? Bakit parang nasa routine na tayo? Doon na nagbe-breakdown yung relationship na parang hindi na namin mahal ang isa't isa. Kasi hindi na natural sa amin yung pagmamahal namin. Nung pala, tama nga na again, love is a choice. It shouldn't feel natural. It shouldn't feel, it transcends instinct, di ba? It transcends instinct. Parang ang ganda, yun nga yung tunay na pagmamahal. It shouldn't feel natural at all. Well, parang sa akin on my experience lang is parang natural. Baka nasa Hindi kasi, Or baka, Parehas sila. Parehas sila ng love language. Hindi, parang kasi kaya para sa akin is, sabi ko sa inyo kanina is hindi ko pa alam yung love language ni Leia at hindi ko pa alam yung love language ko. Kasi parang lahat is Nagmamatch. konting, ewan ko kung konti, pero nagagawa, parang halos lahat nagagawa. Nasa in love. Love phase pa. Ilang years na ba kayo? Magti 3 years. Ay, baka Nasa in love phase. Baka, kasi 3 years. Pagka nag 5 years yan, 6 years. Hindi, almost kasi di ba, unintentionally hindi naman natin re-release to before February, no? February 14, no? After. Ayun. So, para ngayon, receiving gifts, nagbibigay ako. Quality time. Gumagawa pa rin kami ng oras. Matic pa rin. Tapos yung, ano ba? Words of affirmation. Kahit sa chat lang is nagsasabihan pa rin kami. So, parang feeling ko lang, kuya, it may not be consciously effort, pero parang it's still a choice. Kasi you still have a choice not to do it, pero you still do that. Hindi, tsaka parang ang sabi din sa libro kasi is, it transcends feelings. Yung na-express ni Brian na yun, feelings, true love pa rin yun, pero at the same time, yun nga, dadating kasi kayo sa point na ayaw nyo nang piliin yung isa't isa, di ba? Hindi na natural sa inyo na gagawin nyo yan. Alam mo yun, Brian. Hindi na natural sa inyo yung effort, di na natural sa parang, minsan sabi nga, dadating sa maiinis ka na sa mukha nung, di ba, lalo sa mag-asawa. Dadating kayo, pero dun na nga papasok yung true love phase. Yung true love phase. And kung yan yung nararamdaman nyo ngayon, that doesn't mean na hindi yan yung true love. Pero kasi yung true love, it goes beyond that. Nadadaanan pa rin yan, pero it goes beyond it. Siguro parang nasa path kayo papunta dun sa. Syempre siguro iba din kasi pag makasama mo na sa bahay. Kasi syempre makikita mo na kung sino yung tamad, kung sino yung maghuhugas ng pinggan, paano nyo i-handle yung finances. Siguro dun papasok talaga yung parang may argument na parang kailangan ng pag-usapan yung mga mahihirap pag-usapan. Not like pag you're in a relationship pa lang or girlfriend or boyfriend pa lang. Parang ang pag-uusapan nyo lang yung relationship nyo, paano tayo magsasama. Anong gusto mo sa future, pero pag nandun kasi medyo fantasy world pa yun. Pero pag andun ka na sa mismong
like buhay mag-asawa ka na talaga. Since siguro yung book kasi sobrang Marriage. marriage Oriented. Kaya doon siguro papasok talaga yung parang kahit hindi mo na talaga nararamdaman na mahal yung asawa mo. Pero Yung pagka matagal talaga kayo, may dadating talaga kayo sa point na ganun. ganun. So, yun. Pero yun nga, feeling ko kuya, hindi man siya like consciously na parang iniisip mo na gagawin ko to dahil mahal. Dadating ka sa point na ganun. Pero Is it true love? yung ngayon kasi parang more on, you still have a choice. Ginagawa mo pa rin yun. Hindi man lang sobrang big deal sa'yo. Pero it's still a choice for you to do Oo, kasi effort pa din yun eh. Effort Kasi- pa din yun. Pero, yun nga, when it comes to dating, tama si Rap. Most of the examples dito sa book, di ba, ang reklamo ng babae eh, bakit nung nagde-date pa lang kami parang, di ba? Tapos yung sa opening chapter pa nga lang, what happens after marriage? Kasi lahat nung before marriage relationship niya, ang gaganda, di ba? Lahat ang gaganda. It feels natural to do those all kinds of things. Tapos nung kinasal na, nung nagkaalaman, di ba? Siguro nga iba talaga yung magiging dynamics na pag magkasama na kayo sa isang bahay compare sa Hindi lang magkasama, pagkasal na kayo. Kasi maraming nagsasama ngayon eh, pero pagkasal na kayo. kasal. Pagkasal na kayo. ibang dinidependahan. Yung dalawa na Parang pag isa na kayo. Yun nga, yun parang paano mag-iisa ang dalawang magkaibang individual. So yun nga, doon din papasok yung it is a choice. It will always be a choice. Idadagdag ko lang kanina. Ito, nag-ano ko, nagno-note ako doon. Naalala ko yung sinabi mo noon, kahit gaano mo nagandaan yung isang book, kung di ka nagno-note, makakalimutan mo eh. Nakalimutan mo nga talaga. Sabi dito dun sa natural, paano pag hindi natural na? Sabi dito sa quote. Diyan, nakalagay niyo sa book na yan. When an action doesn't come naturally to you, it is a greater expression of love. Di ba? Kasi nga, natural yung sa iba, kailangan natural. Pero hindi. The more na hindi nagiging natural, pero ginagawa mo pa rin, it's a greater expression ng love with Tama. Proceed, Brian. Ayun, buti dalawa yung inano ko kasi kinuha ni Kuya Tyron yung isa kanina. Kasi kung ano nga yung top Ayun nga rin yun. Na-predict ko na Makukuha kasi mo. makukuha yung isa. mo dito. So ito, tinupi ko kasi yung mga nagustuhan kong mga words ni Chapman. Ang sabi dito is yung love is always freely given. Oh, nice. Ayan. So, no one likes, sabi niya dito, yung pinaka-pagkakasabi niya, no one likes to be forced to do anything. In fact, love is always freely given. Love cannot be demanded. We can request things of each other, but we must never demand anything. Request, give direction to love, but demands stop the flow of time. Anong love language yan? Acts of service. Ay, acts of service. Page 113. Hindi kayo na magkamukha. So yan, parang ano lang ako doon na ano ba? Kinid pala siya. Na-highlight mo rin. Buta di mo kinuha, wala na ako sasabihin. Okay, go. So, yun lang, parang kaya nating tawag doon? Parang kahirap palang i-explain, ba't pala? Parang kaya mo namang i-express. Wait lang. Tingin ko si Brian, act of service yung ano niya. Mamaya yan. I-reveal ko ano yung words love language. So yun, siguro request is parang nagpapakita yun ng Choice. choice ng respect na pinapakita mong merong tawag May freedom na yes, may freedom yung asawa mo na requestan mo, no? na kung gawin man yun o hindi. Parang Kasi parang pag demand wala kang choice. Parang hindi mo siya asawa, hindi mo siya partner. Tama. Boss mo siya. Boss mo siya. Empleyado mo siya. Dinidemandahan mo, no? So parang ang pinaka maikling explanation lang doon is hindi kanya empleyado, which is katulong mo siya dun sa buhay na yun. Kasi may rage to eh. Katulong mo siya dun sa buhay na yun, which is dapat paano ba? Nire-respeto mo yung
nire-respect mo rin yung mga choices niya, nire-respect mo rin yung Judgment. yung intention niya sa yung buhay na tinatahak niya. Tama. Kasi kung uutusan mo siya is Wala. parang sineset mo na yung buhay mo. ay, tinatap ko. Sineset mo na yung love na dapat mong ma-receive. Oo. Parang ganun. Hindi yung yun nga yung kanina, yung natural. Hindi yung love na gustong ibigay sa'yo ng partner mo. So, parang yun lang. Medyo magulo yung mahirap kasi na-pick ko kasi ang isa ko talagang yung language. Hindi nga, mo nga, bakit dito, tuloy ko lang kay Kuya. Each of us must decide daily to love or not to love our spouses. Parang yun nga. Parang hindi siya demanding. Yun nga, hindi siya demanded. Parang since, Parang nabasa ko rin yan sa part ng words of affirmation, yung halip na o acts of service ko nga yung nabasa na pagka mag-ano ka, hindi nga daw dapat demanding, dapat request. kasi pag demand na, nawawala yung choice. Oo, di ba? Yan ba yung may example dito na ayaw magpintura ng asawa niya? Yung parang lahat na ng gawaing bahay ginagawa pero hindi lang pintura na kung ano na dinedemand niya, di ba? Yun yung ayaw magpintura na puti. Yung puti. Yung asawa niya inayos na yung ganito, inayos na yung ganyan, pero yung dinedemand yung pinturahan yung kitchen. Hindi ginagawa. Kasi nga dinedemand niya, di ba? So, ang ganda nga lang din. Para ano lang yun yung pagka inuutosan ka maglinis ng kwarto mo. Metras inuutos, metras ayaw po linisin. Ay, pag marinig ng tatay. Tapos pagka hindi inutos, parang ang sarap Gawin. Kasi hindi siya pinipilit. Kusa, So, yun nga tama yung quote na yun na love should be requested, not demanded. Ang laki napakalaki ng difference nung demanding sa requesting. And yun nga, ang nagde-define nung difference doon is tama si Brel, yung liberty and yung respect mo sa tao according sa judgment niya. Yung choice niya, kung gagawin niya ba yun o hindi. Di ba? Ang ganda nun. Ano yung Isa mo, yung sinasabi mo sa language. Yung rin yun, na-explain na ni Kuya, yung sa languages na Chinese. pag magkaiba kayo, which is, ang tumatak sa akin yung nasa, ano yung unang love language? Words. Hindi, sa receiving gift siguro yun. Yung Pag nagbibigay ka ng malaki, nagbibigay ka ng extravagant, mga sabihin nating malaki mamahalin. Luxury, which is hindi naman yun yung gusto ng partner mo. Ang gusto pala ng partner mo is bayaran mo yung mga bills, service Mga yan. simpleng, parang gano'n, yan. Mga essential, Pero sa ko yun Acts of service yun. Acts of service yun, pero sa receiving gifts ko siya nabasa. Okay. Ewan ko kung nasa. Hindi ko na tiklop. Basta merong kwento na gano'n na may parang ang gusto lang din is pag hindi daw tama yung pagbibigay mo. Wait lang. Pag hindi tama yung pagbibigay mo, parang hindi rin nararamdaman ng partner mo yung love. Parang ganun. Kahit anong effort mo. Nakalimutan kasi pero may example doon, alam ko receiving gifts parehas yun eh. Pero ayaw nung babae yung malalaking extravagant na bagay. Ang gusto niya lang is yung maliliit na mga bagay. Sa receiving gifts nga, yung asawa niya ata yung yung asawa niya yung act of service. Pero sa receiving gifts nakalagay. Hindi na natin mahanap ngayon yun. Pero minsan nga, sa sobrang since siya, parang counselor siya. Tapos, totoong tao kasi yung mga... Example. Meron nakalimutan ko lang basta may isang client siya na nasa bus kasi ako nagbabasa. Sumiiyak ako kasi kinikilig ako kasi parang matanda na yata. Tapos biglang nagkabali. Naging maayos yung marriage. Parang 20 plus years na yung marriage. Tapos Tapos biglang naayos by learning yung love language nung imagine it took them 20 years to finally understand each other. Sobrang laking bagay ng libro na to.
Promise. Alam mo, parang nagbabasa ka ng therapy. Oo. Parang tinetherapy ka ng libro. Therapy. Ang ganda siguro. Ayan, siguro, ano na naman, like, i-reveal na ba natin yung... Sige. Yung... Love language. Kung ano yung love language sige, game. na nag-resonate Ano sa yung atin. ano yung love language? Sa'yo, kuya. Ano Sa'yo. yung primary, di ba? Primary. Primary love language mo. Kasi may test din eh. Tingnan natin, since nag-test naman tayo lahat, nung binasa natin, alam natin na love language, tapos kung tugma ba dun sa test. Sige. Ano ba yung nare-receive o yung binibigay? Nare-receive. Ay, hindi nare-receive. Ay, yung nare-receive. Kasi yung love language is mostly about sa taong binibigyan mo eh. Yung Diba? tungkol sa binibigay mo o sa... Yung nararamdaman mo. When do you feel most love? Oo. Pag tungkol ano yung ginagawa language sa'yo. mo. Love language mo. Siguro, minsan kasi nagiging issue rin yung quality time. Di Para kasi, sa akin. parang di ba yung primary kung ano yung gusto mo matanggap, yung secondary kung ano yung binibigay mo kasi nag-adjust ka dun sa taong bibigyan mo eh. Di ba yun yun? Oo. Hindi naman siya mostly, ito yung love language ko kasi gusto ko magbigay. Hindi. Yung love language mo kung ano yung gusto mo matanggap. Kaya pala nung nag-test ako, alam po words ako. Di wala ako na yung words. Oo. Kala ko, ang pangalawa, acts. Ang lumabas, quality time. Oo. Kasi Kaya quality time. yung girlfriend ko. Oo. Ganun pala yun. Kasi parang natutunan mo ng... Mag-quality time. Kaya hindi yung binibigay mo. Kung ano yung gusto mong matanggap, yun yung primary love language mo. Ngayon, yung secondary mo, parang secondary mo. Kasi natuto ka ng magsalita ng Chinese, kunyari. Kasi nga, yun yung love language, primary love language yung business mo. Hindi, not necessarily kung ano yung binibigay mo. Okay. So, ayun, yung... Sa akin, I think quality time. Kasi, Paano mo nalaman? so, di ba, alam naman natin, in a relationship ako. Niyabang mo naman. Not to brag, but to inspire. Yun nga, parang yun yung mas madalas kong dinedemand sa kanya. Hinahanap. Kasi nga, di ba, busy siya sa Oo, trabaho, araw-araw. busy siya sa church nila. So, parang, nahihirapan kami maghanap ng time na Magmamatch. applicable sa amin. Parang gano'n. So, yun, tingin ko quality time. Hindi naman hindi sa bagay kasi kung kunyari nagkukulang sila sa quality time pero kung hindi love language ni Brel, hindi naman siya magrereklamo no? Kasi hindi niya nga love language no. So, kunyari hindi nakakapagbigay ng regalo si Leia sa'yo, magrereklamo ka ba? Hindi naman, di ba? Kasi Yun nga din, parang nung binabasa ko to, kunyari, hindi ako nasabihan na pogi ako. Magreklamo ba ako? Di ba? Ano, kaya ko naman mabuhay kahit wala yun. di ba? So, okay. So, yun yun. Paano mo nalaman? Dahil nga yun yung parang yun. Nung binabasa ko yung quality time, na, di ba nga ang sabi ko sa inyo last week is physical touch. Kasi parang gusto ko lagi holding hands. Ganun. Pero sabi ni Chapman, Hindi naman daw yun parang as in a relationship. Gusto mo talagang Siyempre, yung mahawakan holding yung hands sa'yo. mahawakan yung Kamay. partner mo, ganun. So, I think kung nagagalit ba ako is ano yung parang in-explain din yun, di ba? Kung nagagalit ka ba, ano yung nirereklamo mo? most mo pa rin na mafe-feel na loved ka. So, sabi ko, kung paggalit ba ako, holding hands, okay lang eh. Okay lang eh. Tama. Di ba? Tapos, receiving gifts, di naman. Kahit nga hindi ako bigyan ngayon eh. Di ba? Wala. Tapos, ayun, sabi ko, quality time kasi parang yun lagi yung mas dinedemand ko sa kanya. Mas, parang pag nagkukulang is doon ako nalulungkot, parang gano'n. So yun, parang quality time. Yun nga iniisip ko, tatanungin ko sana, hindi, baka naman dun lang siya nagkukulang. Pero kasi kahit magkulang siya sa ibang love language, hindi naman magre-reklamo eh. Kasi tama yung Yun determination. kasi talaga, hindi ba nakalagay naman sa ganun daw talaga parang malalaman mo yung primary love language mo. Parang kunyari kayong dalawa, saan ka ba madalas o saan madalas nagre-reklamo yung jowa mo, yung asawa mo, gano'n. Yung isang example ni Chapman dun sa una kong nabasang libro niya, yung parang lagi siya ng compliment, ang ganda mo, you're so pretty, you're so love. Yung parang sa asawa niya. Tapos sabi ng asawa niya, salita ka na salita dyan, ayaw mong tulungan magluto. Sabi niya. Kaya parang nagulat siya na, oo nga, parang gano'n. Lagi ko naman siya sinasabihan, I love you, sinasabihan ng ganito. Tapos, yun pala yung So, acts of service pala yung asawa niya. Dagdag ko nga, may kaibigan kasi akong babae. Tapos,
Ako kasi wala akong pakialam talaga. Kunyari, tatlo nga yung sa room kasi, tatlong babae. Tapos ako mag-isang lalaki. Tapos pag maganda sila, sinasabi ko, uy, ate, parang kaganda mo ngayon na gano'n. Tapos yung isa parang madalas siya nagki-cringe pag gano'n. Kaya parang, tapos parang hindi ko nga naiintindihan, ba't kaya nagki-cringe? Sinasabihan lang siya maganda. Tapos parang doon ko na rin, baka hindi nga kasi Yung love language. love language yung Baka naman yun yung love language niya, cringe lang yung ano niya, defense mechanism. baka din. Baka hindi lang siya sanay. Kasi apektado siya eh. Di ba? Di ba? True din. Kilala mo na yung kung sino kayo. Shout out. Okay, so Equality ikaw type. Tyron. Ay, pwede bang isama natin ano may list? Yung list. Yung list. Yung pinaka, ako kahit wala yan sa buhay ko. yung list. Tingin ko receiving gifts. Yung ceiling gifts. Parang ano talaga eh, kahit saan, kahit birthday ko, parang Okay lang. okay lang na Basta walang nandun gift. sila. Oo. Yun lang, parang hindi ko siya masyadong big deal na ay, hindi ako nakatanggap ngayon ng regalo. Nalulungkot Ganun. ka. Oo. Hindi. Receiving Hindi. gifts. Kasi parang di rin naman nila alam yung gusto ko. Hindi, pero wala. Ang gusto daw niya yung card sa Pandayan. Alam Ay, na, inano na kita sa ano. Yung Happy Meal sa ano. Jollibee. Kitty Million. Yun. Ano Yung Pokemon. yung Pokemon yung sa Jollibee. Oo. Okay, Tyron, ano yung love language mo? Paano mo nalaman? Ano yun? Ako, alam ko na dati pa eh. Wala pang love language eh. Hindi, kahit ala pa ako sa relationship, papansin ko pag pinupuri ako, parang ang saya-saya ko. Lalo pag si Ibin pumupuri sa akin, parang, uy, ang pugi mo naman ngayon. Ganun. Mararamdaman ko parang, nagiging ganun. Parang nagiging baby ganun. Parang kahit anong galit ko, sabihin niya lang, purihin niya lang ako, mauupa na lahat. Okay na. Nawawala yung amas mo. Sabihin ganun ako. Hindi ko nga love language yun. Tapos na ano ko yun, na-realize ko rin, na-confirm ko na yun talaga. Kasi doon rin ako pinaka-nasasaktan pag nagsasalita. Pag kunyari nakasama rin yun sa words of affirmation, yung pinaka-na-hurt rin yung mga words of affirmation kapag Ginagamit yung words. Tsaka yung To hurt them. na pinaka-nasasaktan sila o kami, tayo, na words of affirmation kapag inaano tayo, yung hindi nagsasalita. Ayun. Ay, tawag doon? It's not, yung parang hindi pinapansin pagka may cold shoulders or parang Parang tahimik siya. Parang isnob ka. Ano yung tawag doon? Tatampo, hindi. Cold treatment. Cold shoulder. Ay, doon ako pinaka-nabibigatan eh. Parang pwede mo namang sabihin sa akin. Gusto ko kasing marinig ko ano yung problema. Ang hirap na hirap ako. Words of affirmation talaga ako. Tapos, teka lang, idagdag na rin pala yung quote na nagustuhan niyo dun sa portion na ngayon. Kung meron kayong quote dun sa love language niyo. sige. Pero tuloy mo lang. Pera nga ako, Brad. Wait. Uy, mualisin yan. Ano ko muna bago yung Okay, tuloy mo quote. lang. Yung sa list. Pinaka-list ko rin giving gifts. Hindi ko... List? List ko. Giving gifts. Bakit? Kasi kung kunyari sa birthday, syempre gusto ko makatanggap. Kaya lang, sa akin, pwede mo namang ibigay sa akin na kunyari, experience yung, quality time. Yun na mismo yung regalo. Hindi yung pinakabagay. Not necessary sa gifts. Hindi naman sa hindi natin na-appreciate yung gifts, pero hindi tayo malulungkot kung hindi man mabigay. Oo. Hindi naman yun eh. Hindi naman sa hindi natin ma-appreciate, pero mas talagang hindi lang tayo apektado. Tapos, words of affirmation. Quote. Yung ito Kasi may dialect yan, di ba? May dialect yung words of affirmation. Ito. Yun ba yung dialect? Ito yung pinaka-tumatak sa akin. Dialect din Sa words of affirmation. Yung naka-highlight dito, verbal compliments are far greater motivators than nagging words. Parang connected to sa demand eh. Na magde-demand yung, kunyari, yung girl, yung jowa mo, yung asawa mo. Magde-demand siya, mas masarap gawin yung bagay. Kasi alam ko naman, the first place na kailangan mo yun. Yun yung gusto mong gawin. Kaya lang, parang nawawala yung motivation ko na gawin yung isang bagay. Kapag demand ka ng demand na yun yung kailangan maging ako. Yun yung kailangan gawin ko. Kasi gusto kong ibigay, alam kong gusto kong ibigay, kaya lang nahaharangan. Kasi nagiging nagging word siya na naging demanding eh, no? Oo, mas gusto ko. Yan yung pinaka-tumatak sa akin sa words. Ikaw, Kuya Brian, ano yung... Eto. Quote. Sakto eh.
Ito yung hindi siya Quality time yan, di ba? hindi wala siyang mismong words. Story siya. Baka parehas tayo. Okay. Quality. Yung Dead Sea and Babbling Brooks. Ayun! Yan! Yung Ito. Dead Sea tsaka Bubbling Kasi parang yung tamang-tama sa amin. Oo, sino yung Dead Sea sa inyo? Ako. Naniniwala ba kayo ako? Pero ako talaga. Kasi habang kuwari, nagda-drive kami. Wait. Para sa viewers, i-explain mo kung ano yung Dead Sea, ano yung Bubbling Brooks. Sige. Yung Dead Sea is yung pinaka ano na lang tahimik. Siya Okay. yung sabi dito siya yung good listener, siya yung nonchalant. Basta yun. Nonchalant. Yung parang Dead Sea, parang sabi doon sa libro, parang ang dami niyang reservoir na lahat ng information na pumapasok sa kanya, kaya niyang i-store sa utak niya. Tapos kahit di niya sabihin, okay lang. Di ba? Then yung Babbling Brooks, ayun, siya yung talkative, kumbaga. Madaldal. Siya yung nagsha-share ng buong buhay niya, siya yung Parang So- Bubbling Brook pala si Lea, no? So, Ano ba? sa aming dalawa. Hindi kami yung bubbling bro. Hindi ako. Okay, game. So, ayun, sa akala ko, hindi maganda maging Dead Sea. Oo. Nung binabasa ko yung simula nito, kasi sabi ko, ay, parang ako yung Dead Sea. Parang pangit. Habang nung tinapos ko siya, in a marriage daw, yung Dead Sea is gradually natututong maging Babbling Brooks. And then yung Babbling Brooks, gradually natututong maging Dead Sea. So, pasensya na at nakikinig lang ako ngayon, Lea. Kasi sa totoo lang, ano sabi nga ganun, so yung Bubbling Brooks naman kasi, di ba, yung Dead Sea, napakadaming reservation. Parang makakita man siya ng nagpapatayan sa paligid. Parang kaya niyang hindi niya ikwento yun. Pero yung Bubbling Brooks, parang ang onti ng reservoir, parang kailangan ilabas. Kahit ganun po niya, may makita siyang ganitong kalit na bagay, kailangan niyang i-express yun. Sabi niya ganun, di ba? It's either kung wala siya mapagkwentuhan ka, tatawag siya ng pagkikwentuhan, or kaya kung wala talaga, kakausapin niya yung pusa, yung aso, para lang masabi yung nakita niya. Yun yung Bubbling Brooks. And sabi nga ni Chapman dyan, sabi nga yung dating, yung sa dating daw, napakagandang combination daw ng dalawa. Kasi pagka nag-date, ang daldal niya, hindi ko na kailangan mag-isip. Sabi ng yung Dead Sea, sasabihin parang, ay, makikinig lang ako, hindi ko na kailangan mag-isip ng kung ano yung sasabihin ko. Apakasarap. Tapos so yung Bubbling Brooks naman, ay, ang galing ito, pinapakinggan niya ako lagi. Tapos sabi nga, kaso pagdating daw sa marriage, 5 years after marriage, so sasabihin ng Dead Sea, parang, alam mo, nakakaumay. Tapos yung si Bubbling Brooks naman, alam mo, salita ako ng salita, hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala kasi siya lang nagsasalita. And sa tama nga si Bryle, nakaka-adapt, nakakapag-adjust. Hindi lang namin expect na ikaw yung Dead Sea. Oo, si Lea pala yung bagay sa naman, sa comfort zone naman yun. Di ba? So yun lang, yun yung pinakatumatak talaga sa akin na Concept. kasi parang pagkabasa ko, uy, kami to parang tas akala ko, masama bang maging Dead Sea? Tapos nung binasa ko na, ay, okay lang pala sa simula. Sa simula. Talagang mag-a-adjust ka. Tsaka yun nga, choice nga talaga, di ba? Love is a choice na mag-a-adjust ka talaga. At kailangan mong matutunan maging bubbling Brooks bros. or maging Dead Sea at some point. Kasi mag-i-apektuhan nga yung marriage yun. Kala nyo, ako yung Babbling Brooks, ha? Ikaw, kuya? Sa akin, words of affirmation. Nalaman ko lang na nabasa ko yung libro. Nalaman ko lang na nabasa yung libro. Kasi, naiyak ako. Naiyak ako kasi nung binabasa ko yung words of affirmation. Nung may mga words of affirmation dito, sinabi na parang I appreciate you, yung mga ganung bagay, diba? You look sharp and that's what do you ever parang yung mga example ng words of affirmation, parang ang sarap pala mapakinggan. Parang narinig ko rin yung kailangan kong madinig, yung mga ganun. Kahit sa libro galing, naiyak ako. Kaya alam kong yun yung pinaka nakaka-apekto sa akin. Kaya parang napakahalaga pala ako na nung words of affirmation. Tapos, ayun nga, yung isang quote na naano ko dito is, quote. Kasi parang ng book na, ay, may nakakaintindi pala sa akin. Oo, di ba? Tama. Tama. Well, through that, doon ko nalaman na ay words of affirmation nga yung love language ko. Nung tinest ko naman, yun nga rin. And
napansin ko rin yun pagka may parang sabi ko parang pagka may sinabihan ka ng pogi, parang kaya mo na mabuhay ng 3 buwan no? Kahit di ka kumakain. Ano may nagsabi sa'yo ang bagay sa'yo yung damit na yan. Pagka sinabi sa akin yun, i-spamin ko yung damit na yun na lagi ko isusot. So, pagka may nag-compliment sa akin, ang problema nga lang sa akin ngayon, pagka may nag-compliment sa akin, dinideflect ko na, ayaw ko nang maniwala kasi parang papaniwalaan ko kasi. Alam mo yun? Parang pagka nag-full on naniwala ako sa words na yun, talagang papanindigan ko yun. Well, kaya parang make sure na honest kasi sinasabi mo. Pero yun nga, yun sa akin, words of affirmation. And nakita ko lang din yung impact mo kahit sa bata. Parang ang laking bagay sa akin yung approval ng magulang. Di ba? Yung parang pagka narinig mo or nadama mo na, ay sige anak yan, bilhin mo. O kaya ay sige anak yan, i-take mo. Ay, ang laking bagay sa akin nun. Parang nakahinga ko na yung words nila agree sa akin. And nakaka-relate din ako dun sa sinabi ni Tyron na parang hindi lang sa masasakit na salita tayo nasasaktan sa mga hindi nagsasalita. Parang ay yung feeling mo parang uneasy kapag hindi nagsasalita yung taong laging nagsasalita. Ano? Parang yung through their words. And nakalimutan ko kasi yung quote dito sa parang sobrang laking bagay ng encouragement sa sobrang laking bagay ng encouragement sa mga words. Sa words of affirmation. Quality time kasi ito. Parang naiisip ko talaga. Words of affirmation. Mga secondary may words. Teka lang. Pwede nating Pero yun nga, tapos yung list ko naman is, nung tinest ko to, physical touch. Physical touch yung list ko. Kasunod niya yung receiving gifts. Pero kasi sa lalaki, kasi normal na parang ang halaga ng physical touch Pero yun yung parang naging list ko. Ewan ko kung bakit, pero yung words of affirmation, yung number 1 ko. Sa akin. Hanapin mo muna siguro na sagutin Sige, ko. kuya. Ay, sige, kuya. Sige, Rap. Oo. Quality time. Tapos yung dialect. Quality conversation. Kaya akala ko, words of affirmation ako. Pero meron pa lang, doon ko na-realize na, may dialect pala yung quality time. Kasi parang doon ko na-feel na love ako Pag kunyari, lalabas kami, ganon. Tapos magkukwentuhan, tapos kaming dalawa lang, or kunyari sa mga friends, magkakasama, nagkukwentuhan. Nadulas. Tanongin ko kasi sino yung nasa isip niya nung sinasabi niya. Nagkukwentuhan, ganon. Kunyari nga sa friends, ganon. Kunyari. Kunyari, ganon. Ang promise natin yung totoo, sasabihin natin hindi kunyari. Go lang. Sa friend. Sa friends, ganon. Kunyari, kasi kunyari. Sample. Pag magkasama, ganon, tapos nagkukwentuhan ng mga buhay-buhay. Yun, sobrang tuwang-tuwa ako doon. Kaya, ewan ko ba, may 1 week yata na sobrang down ko dahil sa thesis ko. Tapos, di mga kaibigan ko, sabi ko, uy, wag muna kayo uwi. Dito muna tayo sa school, ganyan. Tapos nag-end up kami sa bundok. Sa bundok, malapit lang naman sa CL. Tapos doon kami nagkwentuhan. Tapos nag-catch up, kasi nga, magkakaiba kami ng thesis, nagkwentuhan. Tapos doon sobrang feel ko na, ay, mahal pala ako ng mga tao na ito. Kasi sinamahan nila ako, tapos nagkwentuhan kami. Yun, sobrang feel good. Kaya kahit sa magulang, ganun, sa kapatid, pag nagbabanding kami nila ate, manonood kami ng movie, ganun, sobrang tuwa-tuwa ako doon. Tapos, yung least physical touch. Siguro, isang factor na dahil papawisin ako, ayoko nang may dumidikit sa akin, napipikon talaga ako. Pero, hindi talaga ako, like, kunyari, inaakap ako ng mga kaibigan ko. Ayoko talaga. Alam niyo yung ako rin kasi dati list ko talaga yung physical touch. Ayoko nang kumakapit sa akin, ganun. Pero nagka-girlfriend ako kasi siya, niya yun love language niya yun May posibilidad na yung list nyo, hindi na maging list. Kaya baka rin nga ganun, parang yung pipilitin ko talaga kahit ayoko na.
Yun naman, ready naman ako. Kasi nga natutunan mo. It's a choice. Siguro, darating ako sa punto na pipiliin ko yun kung ganun yung love. Hindi, imagine mo may ka-holding hands ka rap. Sige na. Pero yun nga. Pero yung main mo, kahit ano yung status mo, hindi talaga. Hindi talaga yung babago. Kasi yun yung Hindi, pride. gusto ko, iniisip ko nga kasi gusto ko ng gifts. I mean, hindi siya number one, pero sobrang na-appreciate ko pag nagbibigay ng gifts sa akin. So, pero tapos pag words of affirmation, feeling ko, pangalawa ko siya. Tapos acts of service. Kaya feeling ko talaga pinakamalayo sa akin yung physical touch as of the moment. Kasi ayoko talaga nang nasasala. Ala kasi kayo yung dito sa dulo ng Bukanos, yung parang may score. Oo. Yung test, may score kasi dito eh. So, nalaman ko dito kung ano yung Tapos score. yung paborito kong, ano ba? Quote. Is, parang doon sa kwento nung unang example, sabi din we will never have those 20 minutes again. We are giving our lives to each other. It is a powerful emotional communicator of love. Parang, hindi nga daw siya kasi kahit daw 20 minutes na lang ibigay sa kanya, ganun. Yung parang sobrang big deal nung every minute na magkasama kayo. Na, syempre, na quality. Hindi lang, yun nga, yung quality, Kung time lang, hindi quality, wala rin eh. Quality time kasi hindi Parang pwedeng sinabi dyan eh, no, kunyari manonood kayo yung parang mag-spend time kayo tapos pares kayo nag-phone. Hindi So, yung quality. Hindi quality time. Yan. Yun yung sa akin. Sa'yo ko yung nakita. Ito nakita ko na. So, sabing ganun dito, sa psychologist William James said that possibly the deepest human need is the need to feel appreciated. Parang sa mga words of affirmation dyan, parang pagka in-express sa inyo ng mga tao na kung gaano kanila ina-appreciate, parang sobrang Parang iba yung dating pag sila sinabi nila. Iba yung dating nung, kunyari, mga birthday greetings, yung mga thank you gestures, lalo na yung words, okay? Yung words. Parang sabihin lang nila, ay, thank you kasi ginawa mo yun, thank you, ganyan. Parang, ang laking sa akin nun, ang laking impact. Yung parang, yun nga, yung mga kunyari, pag nagsasabi kayo, kuya, natandaan ko kasi yung ganito, yung sinabi mo eh. Yung mga ganon, talagang, ay, tumatatak din sa akin yun. Sinabi ko pala yun, parang mga ganon. Parang, ang laking impact sa akin nun, na that's when I feel parang appreciated talaga, na nagwo-work yung mga And yun nga, deepest human need is the need to feel appreciated. So guys, hindi natin na-discuss yung iba. Ano na hindi natin na-discuss yung receiving gifts, acts of service, tsaka physical touch. So, discuss na lang din natin yun kahit pa paano sa mga And ako, ko na yung kakabasa ko lang na isang yung receiving gifts. Yung receiving gifts, yung parang nakita ko dito, parang isang natutunan ko dito sa receiving gifts is, sabi niyang ganun, parang yung the gift of self. The gift of self. So, nung binabasa ko siya, sinasabi ko, hindi ba quality time lang din to? Yung dapat present ka sa in time of need ng tao. And sabi nga ng example dito, yung lalaki, yung asawa niya daw is parang mas mahal pa yung softball kaysa sa kanya. Kasi nga, nung pagkapanganak niya, naglaro agad ng softball, pumunta agad sa softball team. Nung pala, yung asawa, kasama na sa panganganak. Well, dapat nga nag-stay siya after manganak. Pero ang ginawa pala ng asawa, plinex na agad yung baby niya doon sa softball team. Diba? Parang tas nung namatay nga daw yung nanay ng babae, pagkayari ng funeral, naglaro na agad ng softball yung lalaki. Nung pala, parang halos 2 linggo siya nag-off sa work niya dahil nga nung unang week inilagaan yung nanay sa ospital, tapos sumunod sa bahay hanggang sa mamatay. Nag-off na pala yung asawa niya doon. Kaso ang natandaan ng misis niya is nung pagyari ng funeral, umalis agad. So, yung gift, yung natutunan ko doon sa receiving gifts is hindi lang sa material na bagay na i-express. Yung receiving gifts. It's also being there at the moment na kailangan ka talaga nung yung presence. Yung presence mo, the gift of presence is one of the napakahalagang bagay. So kung primary love language ng girlfriend or boyfriend mo is yung receiving gifts, napakahalaga din nung gift of presence. Tsaka sabi nga din, meron na akong isang specific na nakita dun, yung parang yung receiving gifts, it doesn't matter kung magkano yung price.
na binigay nyo. Ano? So, kung meron code, it doesn't matter kung anong price. Pero, kunyari, milyonaryo ka, sabi nga, tapos ang bibibigay mo sa asawa mo, yung mga tigpipiso. Syempre, magtatanong din yun, di ba? O kaya naman, at the same time, sabi nga nun, kung mahirap lang kayo, tapos on the budget lang yung ano mo, parang worth millions na. Parang worth millions na yung binigay mo, lalo na sa isang taong receiving gifts. Ano? Sabi nga, kailangan mo mag-adjust. Although kung hindi ka pala bigay, di ba? Hindi ka pala bigay nung bata ka, receiving gifts yung love language ng asawa mo, kailangan mo mag-adjust. Kasi sabi nga, investment yan. Di ba? Investment yan na kada bigay mo ng regalo dyan, ang nai-investan yung relationship nyo. Ano? So, yun yung isang natandaan ko doon sa receiving gifts. Basahin ko nga ito, kuya. Gifts need not be expensive, nor must they be given weekly. But for some individual, their worth has nothing to do with monetary value and everything to do with love. Ano? So, napakahalaga nga. Tama yan. Ano? Hindi yan sa monetary. Parang ang napakahalaga dun sa taong niregaluhan mo, yung naisip mo siya. Di ba? Parang nakalagay dyan, parang the thought na naisip mo siya. Naisip niya ako nung kinuha niya itong regalo. Yung process ng pagkuha ng regalo, kung paano natandaan yung regalo, at nung binigay sa kanya yung regalo, parang yun yung pinaka-valuable. Necessarily sa bagay. May isa akong friend, the feeling ko, receiving gifts yung ano niya. Kasi, kunyari, sobrang memorable nung araw kasi ang saya-saya namin magkakasama. Tapos parang may kinain kaming isang balat ng cheesecake. Tinatabi niya yun. Receiving gifts. Tinatabi niya yung, kaya meron siyang isang lalagyan na punong-puno ng kalat. Pero sa mata niya hindi kalat. Sa mata may niya tawag dun parang journal junk food journal. Parang ganun. So, yun nga, ang ganda nun kasi minsan, yung ultimo malit na bagay na binigay mo kasi sa isang tao, ang laki na nung nagawa nun sa araw nila or baka sa buong buhay pa nila. Sabi nga, parang kahit bulaklak lang ibigay mo, napitas mo sa dinaanan mo, talagang ma-appreciate nila. No? Ganun dati. Dati ka. Para lahat ng binibigay, mula high school, lahat ng binibigay sa akin, nakatabi sa isang drawer. Ay, hindi. Parang normal lang din yun pero Baka yun kasi ginagawa ng paligid mo. ini-store mo. Ganun. Oo. Pati yung nung nagka-coloran dito, first color run, nakatabi rin. Ano tawag dito? Parang baka ano ka lang. Sentimental value ka. Sentimental kang tao. Sentimental kang tao. Tapos tinapon ko na. Nung may nabubulok na. May nabubulok na. Guys. You're walking on thin ice, Brian. Nung may nabubulok na, tinapon ko na. Oh, yan. Okay. Okay, so sa acts of service and meron ba kayong Ako siguro kayo sa physical touch. Tapos may acts of service. Hindi. Pero physical touch. Physical touch. Parang yung power daw ng physical touch kasi it can inflict love and also it can inflict hate. Parang kaya mong ipakita yung pagmamahal mo through physical touch and also nagagamit din kasi yung physical touch to harm somebody. Yun siguro ang gandang point dun sa physical touch. Kasi nga 'di ba, hindi kunyari ang daing cases ng violence, physical. Domestic violence. Physical touch kadalasan yun. Though may emotional violence, pero kadalasan talaga sinasaktan nila yung spouse nila. Yun. Parang sobrang laking bagay ng physical touch. Kasi parang pag akala lang natin, parang yung sexual intercourse, parang, may kwento dito parang sabi niya, yung sexual intercourse, ang sabi niya, physical touch daw yung kasi yun daw yung pinaka-na-enjoy niya. Yun daw yung pinaka-na-enjoy, pero hindi pala. Though kasi part kasi yun ng marriage talaga. Part talaga ng marriage yung intimate. Yung intimate with your spouse. Yun. Physical touch is something. May quote ba tayo dun na magkano ko yung physical touch? Ay, ito yung isa sa pinaka-tumatak sa physical touch. Sabi nga nun, in a time of crisis, more than anything, we need to feel love. We cannot always change a bit, but we can if we feel love. So sabi pang ganun, the most important thing you do for a mate in time of crisis is to love him, to love her. Tapos parang may nabasa ako dito yung parang yung evidence na pagka may crisis, ano yung una mong ginagawa? Nag-aakap kayo. Di ba? Parang kunyari may nasunog na bahay, tapos or kaya nagkaroon ng disaster. Pagka nakita mo yung
mama mo, papa mo, or kahit yung asawa mo, girlfriend, boyfriend mo after that disaster, akap talaga yung ginagawa mo. No words, no ano. Talagang akap talaga. Crisis provide a unique Ayan. opportunity for expressing love. Your tender touches will be remembered long after the crisis has passed. Your failure to touch may never be forgotten. Di ba yun, no? Napakaganda ng quote na yun. Napakahalaga. Parang yun yung ano, yung walang mas importante sa isang wife na physical touch yung love language. Lalo na kapag umiiyak siya tapos inakap mo siya. Ayun. Pero may iba hindi akap eh. Parang may sinabi dito na Parang ganito. oo, parang hawak lang daw sa Shoulder. balikat is Tap sa okay na. shoulder. Baka tas sabi dito ayun ko kung binasa niyo tong yung kay Dr. Des sa Leslie. Page. Sabi dito yung Ah? parang human skin, iba-iba daw yung mga Sa ganyan sensitive parts, parang gano'n. Ay, kunyari sa dila. Ah, Pindulan ng dila. Meron dyan nun. Oo. Fingertips. Yan yung pinaka-ano. Sa lips. Oo. So parang kada May tao example rin dyan. nata is iba-iba. Bakit tama ka? Kada tao is iba-iba yung sensitive parts. Sabi ko dila. Tumawa yun. Tsaka to. Bakit na-try nyo na? Hindi, di ba kasi sabi kasi dito pag nakagat yung dila. Pinakamasakit. Oo. Yung physical touch. Acts of service. Ay, meron ba kayong quote na ano sa ano? Ay, acts of service na tayo. Pwede kung meron ba kayo ano sa physical touch may ano na yun, acts of service. Sa acts Act of of service. service. More ano na yan eh. Dyan yung ano, yung demand. Tsaka yung Sa demand request. Dito nilinaw yung wag mong dinidiman. Example ata dito, yung pareha silang act of service eh. Kaya lang magkaiba sila ng dialect eh. Oo, okay. Ganun example dyan eh. Kumbaga yung wife eh dinedemand niya kasi sa asawa niya. Parang yun, yung pibintura. Ayun na yun. Yun na nga yun yun. na ano natin Yung kanina. pinipintura, yung iba't ibang bagay naman ginagawa niya. Yung nagmomow ng grass, naglalabas ng garbage, hindi lang talaga yung dinidemand niya, yung pintura. Oo. Pero dito din nakasulat to yung my spouse's criticism about my behavior provide me with the clearest clue to her primary love language. Ano, yun nga. Yun yung ano. Yun yung sinabi na, yun yung example ni Brel kung ano yung dinedemand ka, yun yung most likely yung ano. Siguro? Ano ba itong highlight ko? First, they illustrate clearly that what we do for each other before marriage is no indication that what we will do after marriage. Ano din Ito yun, sabi? di ba? Ito. Nakakatuwa pag parehas ng na-highlight. Hindi pala ako nag-highlight lang na kung ano-ano. Napakadami palang highlight dito. Ito, may mga naka-highlight talaga yun. Mga highlight. Oo. Ini-illustrate ni Dr. Chapman yung ano. Mga dapat gawin ba to? Alimutan ko na yan. Dadalhin ba talaga yung book? Hindi ko nadali akin. Kaya mo na, dinala ko lang. Di mo dadalhin yung i-review natin. Okay, so yun yung ano, no? Parang proceed tayo dito. May parang chapter dito na yung love is a choice. Oo, meron. Yung pagiging Loving is the a other. 116. 116? Love is a It's choice. a choice. Love is a Kailangan choice. dyan. Sa ano ba? Sa Acts of Service? Hindi. Merong chapter na love is a choice. Nasa dulo na. Ito. Kala ko yung sinabi lang na love is a choice. Ano? Chapter 10. 154 ko yun. Love is a choice. Kahapon ko lang ito binasa ito. Ako kanina lang eh. Love is a choice. Ito. We are creatures of choice. Ito ata yung may ano eh. Ito ba yun? Yung ayaw ng lalaki yung ano? Yung love language na ano? Wait lang. Ang hirap ng ganitong book review, ano, parang, lalo na pag matagal mo nang nabasa. Oo. Ay, ito yata yung ano, yung manang babae, yung lalaki. O yung alam na ni Chapman na merong babae yung ano. Ay, ito yun. Dito yata ako naiyak din. Oo, yung parang hindi, I don't love Ay, hindi her pala ako anymore. naiyak dito na... Nainis. Nainis pala ako dito. Kasi bakit nababalik? Joke lang. Oo.
Tapos iniwan rin siya nung babae na yan. Iniwan din siya nung pinagpalit niya. Kaya bumabalik-balik siya. Kawawa na. Kasi nga love is a choice. Yung parang sa ang reklamo kasi dito ng lalaki, parang hindi niya na daw feel na love niya yung yung asawa niya. Kaya naghanap na siya ng iba. And sabi nga, parang pagka nag-jump ship ka from in love to in love experience, hindi nga maglalas kasi nga love is a choice Love is a choice. Hindi porket wala ka nang nararamdaman doon sa tao, di ba? Lalo na pagka mag-asawa kayo, hindi porket wala ka nang nararamdaman sa asawa mo, parang ihiwalayan mo na. Ano ibig sabihin, ay ganito na pala nag-develop yung namin, yung marriage namin. Ito yung sinabi mo kanina, kuya. Love is something you do for someone else, not something you do for yourself. Yung sabi ni Tyrone. Ay, kuya Tyron. Yun nga yung love. So, ano ba yung next question dito? Strength of, strength, ano sa tingin niyo yung... Parang tanong natin yun, did the book change how you love others? Sige. Did the book change how you love others? Yung nung nalaman nyo yung concept ng 5 love language, parang kung nabago, ano yung nakita mong pagbabago na perspective mo dun sa I think lumawak lang yung pag-unawa ko kung hanggang saan ba talaga yung love na yun. Parang ganun. Parang sa... parang kada chapter kasi dito ng love language is merong limitations. Parang ganun. Yung katulad nga dun sa acts of service, yung may nakalagay dito, doormat or lover. Parang ganun. Parang oo. Yung kinokontrol mo ba siya para meron kang katulong? Oo, O katulong mo siya sa buhay na yan, sa pagmamahal na yun? Parang minamanipulate mo ba yung tao? So yun lang, parang lumawak lang yung pag-iisip ko. Pero yung pagbibigay ko ng pagmamahal, parang I think yung... Kasi sa tingin ko, di ba, ang parehas lang kami ng dahil nga dito sa Dead Seas and Babbling Brooks. Parang quality time din yung gusto ng partner ko. So parang siguro sa quality time is parehas naman kaming nagbibigay ng oras para sa isa't isa. So parang hindi ko ewan ko, siguro pwedeng mag-improve pero parang hindi ko kailangan baguhin yung approach ko. Parang blessed si kuya na before reading the book, you already know and understand yung love language nilang. Parang lumawak lang yung perspective. Lumawak lang yung perspective ko. Na mas lalo mo na-appreciate, So yun di ko nga alam na dapat pala maging Babbling Brooks ako hanggang dulo Ay sa dulo Kasi syempre, hindi ka makikilala na nilaya kung di ba? Kailangan ko rin palang tawag doon? Mag-share. Diba yung sabi dito, gradually is nag-a-adjust yung Dead Sea. Sa Babbling Brooks. Ikaw, Tyron, how does that book change how you love people? Ako malaki. Malaki. Sabi ko nga, di ba, simula na naintindihan, nabasa ko yan, madalang na kami mag-away. The same time kasi, yung niya, yung sa situation namin, quality time talaga siya. Kasi kaya rin may time, galing ako sa kanila. Buong araw nandun ako sa kanila, tumutulong ako sa tindahan niya. Tapos nandun ako, nanonood kami ng Walking Dead. Nandun kami sa bahay. Tapos pag-uwi ko, tatawag. Quality time talaga. Parang gusto niya kasi palagi, kasama niya ako. Noong una, sa totoo lang, noong una, nag-a-adjust ako. Kasi di na from single ng ilang taon, 6 years. Tapos bilang meron pa lagi, nag-a-adjust talaga ako. Pero ngayon, masasabi ko nakapag-adjust na ako. Kasi nga, pag gusto ko nga sana mabasa niya yung yung basahin mo na to. Hahag kita pag binasa mo. At least yung words of affirmation. At kahit yung words of affirmation lang. Chapter 3 lang yun. Hindi, ayun, mas natutunan kong umunawa. Kaya pala niya dinidemand yun. Kasi ganun yun yung paraan niya pakita mahal na talaga. Kaya niya pala dinidemand yun. Kasi yun pala yung paraan niya na makita na mahal ko siya. Hindi lang sa relationship, pati sa mga kaibigan. Na nga ako, di ba merong parang warning rin dyan, yung reminder na magkaiba yung manipulation. Pwede mo manipulate kapag alam mo, pwede mo i-advantage. Yun yung sa akin, mas naunawaan ko yung isang tao dyan sa book na yan. Tama. Singit lang kasi yung
di ba, nabanggit ko yung hindi nag-aaway. So, nabanggit ko rin sa mga nakaraang video is, hindi kami nag-aaway, tas hindi kami nag-aaway. Tas, medyo na ako, buti, nabasa ko to. Ang meron kasing chapter, di ko alam kung saan chapter yung meron silang, pero nakalagay dito sa kasi, sa dulo. We're not enemies, we don't fight, we simply live in the same house like roommates. Parang roommates. Ay, roommates. Ganun kasi pagka tumagal na kayo eh. So yun, parang tawag doon is hindi ko siya hayaang mangyari. Hindi Parang gano'n yung mangyari. Nakita ko yung possibility. Mapunta doon. So yun, dagdag ko lang dun sa natutunan ko dun sa libro, yung mga yung natutunan ko na kasi ganun strengths. yung nangyayari sa mag-asawa, parang magkasama na lang kami kasi may anak kami. Mga ganun. Kasi nga hindi na nila love language nila. Ay, gusto ko lang Yun, di ko linawin. alam. Love makes a difference. May disclaimer. May lilinawin siya, baka maaway siya pag-uwi eh. Hindi, nag-aaway pa rin naman kami. Pero yung away na nakakaunawa na. Naiintindihan na yung Necessary ugat. fighting. Andun na yung ugat kung bakit, ano yung rason. Ano lilinawin mo kaya? Yun ba yun? Ayun na eh. Baka isipin ng iba eh, pag alam mo yung love language ng asawa mo, di na kayo mag-aaway. Hindi talaga. Mag-aaway kayo, darating. May ups and downs pa rin. Pero, maunawaan mo na kung bakit. Bakit? Hindi kami nag-away. Baka blessed siya talaga kay Ate. Pero huwag kang mabibigla pagka nag-aaway. Pero hindi naman sa hindi ka blessed kay Ate, Hindi lang talaga In sila different nag-aaway. way lang siguro. Baka naman, pagka nag-away sila, boom! Wag naman! Naipon. Di ba? Limbrok sila. Baka hindi lang talaga, parang wala lang circumstance. There are times like that. Only they. Sila lang makakalam doon. Awayin mo mamaya para mag-away ka. Kailan ba re-release to? Magkaalaman na. Tapos alam mo ni Ate Lay, si Rap pala yung nag-utos na awayin na. Sa akin naman, yung since single tayo rap, hindi natin ma-apply sa relationship ngayon. Ikaw lang. Ay, meron nga pala siya. So, nasa isip ko eh. Wala. I mean, sa akin in general, yung concept na love language, parang nakita ko nga rin na hindi lang din siya exclusive sa marriage or sa romantic relationship, pati yan sa parental, sa children, sa teenager. Kaya nga ang daming ang daming variants guys, madaming variants yung libro na to. Merong for men, for women, for children, For singles. for singles, meron din. Mamatay ko nga. Totoo. Kailangan natin mabasa. Pero, ayun nga, natutunan ko na yung parents natin, pagka hindi natin feeling na mahal nila tayo, it's because iba yung love language nila. They are expressing their love language na hindi nagmamatch sa love language natin. Well, responsibility ng taong nagmamahal na mag-adjust sa love language nung anak nila, ay nung subject na pinagbibigyan nila. But my point here is appreciate the people around you, lalo na yung parents nyo or mga kaibigan nyo, or lalo na yung mga parents nyo. Kasi kahit hindi sila makapag-adjust sa love language nyo. Kasi parang kunyari, ang love language mo is quality time. Tapos, ang love language ng parents nyo is acts of service. Ngayon, hindi mo ma-feel na mahal ka ng parent mo. I-appreciate yung acts of service nila kahit hindi yun yung love language mo. Parang mag-adjust ka doon sa love language nila para mas makita mo na mas maramdaman mo yung pagmamahal na hinahanap mo. And ganun din sa parents. Ganun, minsan, feeling nila hindi sila mahal ng anak nila. Feeling nila parang rebelde anak nila. Pero there are times na parang ang ganda parang nag-e-effort naman pala yung bata para i-express yung pagmamahal nila. No? So kung paano yung application na to sa romantic at sa marriage, ganun din yung application sa parental tsaka sa child relationship. And regarding naman sa romantic, sa relationship, parang sabi mo nga Rafi, parang ang sarap na magka-jowa Pagkatapos mo magbasa. Natapos mo tong libro, parang ang sarap mahalin ng tao. Magpo-post ako sa Facebook dating na kaganyan. Nasa resume, nabasa yung love language. So, parang
kung sakali man na dumating yung time na i-bless tayo ni Lord ng girlfriend, boyfriend, or boyfriend. Girlfriend. Kasama sila. Kasama sila. Tayo, yung mga single dyan, guys. Even girls. So, kung nagkaroon ng girlfriend or boyfriend kayo, is napakagandang mabasa nyo to. Kasi nga, ang daming unnecessary stress na and tapos, ma-appreciate mo na yung taong nagmamahal sa'yo, lalo mo pang mamahalin yung tao na yun. Kasi alam mo yung love language nila. And sabi nga, kailangan na lang natin ng test subject, but joke, kidding aside. Kailangan ko na lang ng mouse. Sa mouse kasi kaya, explain pa yung joke ng guinea pig. Pero, yun nga, pero, napakagandang, life-changing siya. I think I would go as far as that, na life-changing and eye-opener yung love language, yung libro na to. Kasi it will see you things na nate-take for granted mo dati. No, kunyari, yung parents mo, makita mo, pinagluluto ka. Dati wala lang sa'yo yun eh. Di ba? Parang pagka nagluto ng ulam yung tatay mo, yung nanay mo, parang wala lang sa'yo, matik. Siyempre, magluluto sila. Pero hindi mo alam, acts of service pala yun. Pagmamahal pala yun. Diba? So, napakagandang mabasa yung libro na to. And again, sa relationship nga, mag-i-improve talaga yung relationship mo. Ebidensya naman tong dalawa na to, diba? And as a single, mas makakapag-prepare ka para sa dawan mo. And kasi kaysa naman magbasa ka, alam mo na may 5 love languages, magbabasa ka lang nung nagigiba na yung relationship nyo. So yes, you should read that kung sa time na yun. Pero mas maganda kung bago ka pa man pumasok sa relationship, mabasa mo itong libro na to. Kasi napakaganda. Parang magbabago yung perspective mo sa love. Go, Ralph. Ang hirap pala lang ng dulo. Kasi ganun din eh. Sabi na eh. Ganun din eh. Kasi parang sa akin kasi, yun nga, since wala naman akong guinea pig. I mean, wala akong girlfriend. Ang parang sa lahat ng aspeto ng pagmamahal na meron ako, doon ko parang tinitingnan kung saan tumutugma yung natututunan ko. Kaya yung kunyari parang, yun nga ay parang sinabi ni Kuya Enyeng, yung love kasi hindi dyan sa kung ano yung nakukuha mo. Kung ano yan, yung love yan yung parang more on sa kung ano yung nabibigay mo. Meron din siguro pag nung nabasa ko kasi to, hindi ko naman pwedeng ipilit yung ibang tao na ganito nyo ako mahalin kasi ganito yung love language ko. So, it gives me a wider perspective to understand other people, how they will be able to give love to me. Ganon. Parang, kahit quality time yung love language ko. Kaso yung mga magulang ko, more on more on acts of service, more on words of affirmation. Pero hindi ko, kung in a normal day, hindi ko na, hindi siya big deal sa akin. Parang, ba't di ko naman yan kailangan, gano'n. Pero nung nabasa mo to, mas naiintindihan mo at mas mararamdaman mo yung pagmamahal nila kasi naiintindihan mo na gano'n sila magmahal. Totoo. Gano'n. Tapos yun nga, katulad din ni Kuya, siguro pag dumating na siya, pag dumating na yung future girlfriend ko, alam mo na parang nabasa mo na yung hack bago ka maglaro. Parang ganun. May cheat code ka na bago ka Tinag-pray ko nga, Lord, sana yung para sa akin napasa rin to. Parang yun nga yung parang pagdating sa love, kung dumating man kayo sa crisis, kung dumating man kayo sa misunderstanding na sa malamang may punto ng relasyon na darating kayo doon, mas malawak kasi yung pag-intindi mo na mas kaya mong intindihan at kaya mong ibigay kung ano yung kinakailangan nung tao na minamahal mo. Ganun. Saka, sobrang, ewan ko sa lahat ng nabasa kong libro ngayong taon, parang palaging pinapakita na alam mo yun, parang sa lahat ng gagawin natin sa mundo, pwede nating i-compare tong nararamdaman natin kay Lord pala. Kasi, kunyari, sa love is intentional. Pinili niyang ibigay si Christ for us. It is intentional. Kasi pwede naman niya tayong hindi nasagipin. Kasi imagine, tao lang yan, tapos hindi ka sinusunod, binabastos ka.
may choice si Lord na hindi ibigay si Jesus Christ. Pero it is intentional na binigay niya yung anak niya dahil mahal niya tayo. Ganun kalaking bagay pag tiningnan mo na, oo nga, no? Kasi minsan ang taas-taas ng tingin natin kay Lord, kay Jesus, parang, I mean, mataas naman dapat talaga. Pero, yun nga, God, parang, Jesus is God, but also He is a man. Na parang, mako-correlate talaga natin yung pinagdadaanan natin sa kung ano yung pinagdaanan niya dito sa mundo. Kasi, hindi man siya sinful na kagaya natin, hindi siya sinful kagaya natin. Pero nalungkot siya. He was tempted in every way. Ganon. So, ganon din sa pagmamahal. Kasi, yun nga, doon ko fully na-understand yung God is love. Yun. Mahirap siyang i-comprehend. Pero, pag siguro binasa mo talaga ito, maiintindihan mo amazing din Lord, di ba? Kasi parang, siguro isa din yun sa prayer mo kasi prayer ko na, lang ipaintindi mo nga sa akin tong pag-ibig na tong sinasabi mo sa Bible. Grabe. Kasi basa lang ako ng basa, hindi ko naman naiintindihan. Pero yun nga, palagi akong... Kaya nga, yung parang kakikilabutan ka na lang kasi kung paano siya mag-explain. Hindi man naririnig yung words of affirmation niya. Hindi man nararamdaman physically yung physical touch niya. Pero yung 5 love language na to, kayang-kaya niyang ibigay in a snap. Ganon siya kagaling. Truly amazing. Lalo mong ma-appreciate si Lord. Yung concept na God is love. Talaga. Pagka nabasa mo yung libro na to. Kasi itong 5 love languages na to, sino ba gumawa na to? Si Lord lang din naman eh. Diyan niya kinode eh. Yung human being eh. And yung diversity na kung paano tayo magmahal at kung paano natin ma-feel yung pagmamahal na yun is truly amazing. Yung nanggaling sa Kanya. So, proceed tayo sa kusino. I mean, this is the last part na kasi I think 1.5 hours na rin. Sino sa tingin niyo yung mga dapat magbasa na to? Well, everybody. Pero specific, specific. Kung may naisip kayo specific na hindi tao na May naisip ako ito. Joke lang po. I mean, specific na group of people. Siguro unahin mo na, Bral. Sa tingin mo, Yung mga bago ikasal. I I think yun talaga. Oo. Guys. Kailangan talaga. Although merong separate book si Chapman, parang book before marriage. Pero, feeling ko napakahalaga na to. Yung mga bago ikasal. Parang kasi eto na eh. Cheat code na to bago ay pumasok sa... Papasok na kayo dun sa... Although in love era pa rin pag kinasal kayo. Parang pa rin yun eh. Honeymoon stage. Honeymoon stage eh. Kailangan lang basahin ito kasi darating yung panahon na magiging dull yung moments. And they need to learn the 5 love languages to make their relationship lovable? Better. Much better. Parang, yun nga, parang this can be a God's way to use as a cure sa mga broken marriage. Pero, sobrang kayang gamitin din to ni God as a prevention sa papasok pa lang sa marriage. Tama. Ako siguro siyempre yung mga mag-asawa na mismo. Kasi sila yung may majority ng example dyan. Lalo na yung mga nakakaramdam na lahat naman ginagawa ko sa asawa ko, but parang hindi niya nararamdamang mahal ko siya. Yung mga ganong sitwasyon. Ikaw ba yung ginawa mo na lahat, pero parang kulang pa rin. I did my best, but my best wasn't good enough. Lalo sa mga mag-aasawa, mas maganda, recommended namin basahin nyo tong 5 love language ni Gary Chapman since dito nyo talaga mauunawaan yung rason kung bakit nyo nararamdaman yung mga bagay na nararamdaman towards sa inyong asawa. Yun lang. Plus real life example. Real life example. Ibig sabihin yung isa sa ganda ng proven libro yan. Kasi imaginein mo kaming hindi kasal, sobrang nakarelate paano pa yung kasal na talaga. Baka sa bawat chapter, kami itong mag-asawa yan. Di ba? Totoo yun. Totoo. So, sa akin naman, for me, siguro dahil nabanggit namin bago ikasal, yung mga kasal ngayon, for me naman parang parang iano natin na sa mga din, sa
I guess mag-proceed na tayo doon sa mga single. Di ba? Sa mga single. Kasi again, yun nga, yung sinabi namin kanina na napakahalaga na maintindihan mo yung konsepto. No? Lalo na yung being in love sa true love. Yung difference nun eh. Kasi ngayon single ka, syempre, yung fantasies mo talagang, hindi ka naman gagawa ng fantasy na mag-aaway kami, na mag-ano, di ba? Parang iniisip mo yan. Talaga iniisip mo lahat ng good things eh. About the relationship that you're anticipating. Pero napakahalagang mabasa mo to as a single person kasi it grounds you sa reality ng dadating ka sa relationship nyo na parang ala ka ng nararamdaman. Parang ayaw mo na siyang, parang yung dating kilig, hanapin mo pero parang nawala na. Ba't parang dati ganito naman kayo, ba't parang nag-fade na? Kasi yun yung mga makikita mo dito sa example eh. And as a single, dapat grounded ka sa reality na yun. Yung papasok ka sa relationship, yung expectation mo parang puro rainbows and butterflies lang. Tapos pagka nawala yung rainbows and butterflies, sasabihin mo na fall out of love ka. Naiiwan mo yung tao. So, no. Dapat kailangan maintindihan mo yung reality. Parang a glimpse of reality. Oo, glimpse of, tama. Glimpse of reality na hello, this is not true love. That's in love phase, but this one is the true love, which you choose the other person. You will to love the other person. And yung love na yun is not about you, but it's about the other person. And feeling ko napakalaking improvement pagka na-realize mo yung concept na yun as someone na magiging kang boyfriend or girlfriend. Kasi kung paano mo i-handle yung relationships yung napakahalaga. So sa akin yun, para sa mga single, Yung standards kasi natin sa mga pelikula sa influencers, sa social media, di ba? Yun kasi kasi hindi mo naman ipopost na nag-aaway kayo eh. Unless na naghiwalay na kayo, di ba? Unless toro pang kayo. Di ba? Minsan nga kahit yung pinopost sa pag-aaway, fabricated din, di ba? Parang para rin maganda sa media, no? So ayun, yung mga single people, napakahalagang mabasa rin. Siguro dagdag ko sa single people kasi parang this is one of the way na i-prepare yung sarili mo to become the best or the better version of yourself to dun sa best person na makikilala. God's best. Kasi totoo lang more than sa parang sa relationship. Nag-man up ka talaga eh. Nag-man up talaga ako eh. Parang nakita mo yung realidad na hindi rainbows and butterflies ang marriage. Pero may realidad din na ipinakita sa'yo na ang ganda-ganda ng tunay na pag-ibig. Yes. Ganon. Parang, yun yung parang minsan nga kahit hindi ka magka-jowa o hindi ka makasal, ganun. Pero sa relationship mo, mas matututunan mo kasi talagang matututunan mong mag-handle at umintindi ng isang relasyon. Whether kung anong relasyon man yan. Pagkaibigan, pamilya, romantic. Sobrang ganda niya kasi. Siguro nga, bukod sa mga binigay nating specific lahat siguro nang nakikinig ngayon. This is one way na maiintindihan niyo yung sarili niyo at maiintindihan niyo yung ibang tao. At mas mag-grow tayo in faith and personally. Siyempre, kasi kay Lord talaga. Kasi siya talaga, makikita mo naman talaga pag tinignan mo na, siya talaga. Babalik ka sa kanya because God is love nga eh. Napakaganda. May share lang ako. Parang kasi dati, pag nagkaka-problem, nag-a-advise ako. Pag matindi na talaga yung yung problema, sabihin ko, sukuan mo na. Ngayon parang, patent niyo po yung workout. Parang ganun na no? Pero may tinitingnan parang maghiwalay na kayo, nakaka-stress na kayo. Ngayon, na-try nyo na ba yung ganito? Na-try nyo na ba yung ganyan? May sasuggest kayo. Parang ganun na ang advice ngayon kasi nung nabasa ko to, nakita ko talaga, lahat ng halos ng kinuwento niya dito is winner out yung marriage nila. Kahit nga yung yung cheating. Doon ako parang
Hindi. Ganun ako si Tati. Dapat hindi mo na pinagbalik yan. Sabi ko, non-negotiable ko ang cheating. Tapos sasabihin sa libro, binalikan yung nag-cheat. Oo, di ba? May ganun eh. Pero yan, after na naintindihan mo naman talaga. Kasi married na. Pero- Oo, yun yung may... Pero please, huwag kayo Depende yan ah, depende. Please, huwag kayo mag-cheat. Walang cheating is not an excuse. At the same time, yung example sa book kasi is example of reconciliation. Pero that doesn't mean na lahat ng marriage that ganun or at the same time, Nagayahin. Nagayahin. Pero Pero- kung... Yun yan. as much as possible magbalikan pero kung meron talagang mga times na hindi. So, ayun. Ganda nung sinabi ni Brel, no? Kasi talagang hindi, maghiwalay na kayo. Pero pagka nabasa mo itong libro na to may pag-asa pa pala. May mga options pa pala na magandang itry para ano. Maganda. So, I think that's all. Meron ba kayong meron pa kayong input? Meron pa kayo So, guys, thank you sa pakikinig. Alam namin na medyo mahaba, lengthy yung review namin. But, thank you sa pakikinig. I hope you guys basahin nyo talaga yung libro na to. It changed our life. And abangan din yung mga susunod na episodes. We're going to have more book reviews in the future. Hindi pa lang namin alam kung ano yung librong babasahin namin as a group. And kung meron kayong suggestion, pwede nyo i-comment, di ba? Pwede nyo i-comment na basahin namin. And ayun, thank you sa pakikinig. Hopefully, mabasa nyo rin yung libro na to. Highly recommended yung libro na to. Siguro, i-rate natin siya 1 to 3 stars. 1 to 3. Yung 1, hindi siya worth it, repeatable. Yung 2, siguro, sakto lang. Pero yung 3 talagang pwede mong basahin ulit tapos i-recommend mo pa sa iba. Ano yung... 1? Hindi, kuya, ano yung... Ano natin? 1 to 3. Sinabi mong app sa akin? Yung? App sa akin kahapon. Ay, oo, parang meron palang, Hindi, yung Goodreads. Okay, so yung mga bookworms din, pwede kayo mag-download ng Goodreads para nyo doon. Tapos, yun pala, meron palang, kung meron kayong libro, kung bibili nyo yung libro, may mga edition dito sa libro na merong love language test para malaman kung ano yung primary love language nyo. Tas o kaya naman, kung wala, meron sa online sa online dyan, yung www.5lovelanguages.com/profile yata yun. www.5lovelanguages.com/profile. So, meron test doon para malaman nyo kung ano yung love language nyo. So, ayun guys, again, thank you sa pakikinig. Rate natin. Rate natin pala. Rate nyo, 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. 3 stars. 3 stars. I think dahil na-recommend ko na to sa iba, 3 na. 3 na. So, recommendable siya. Guys. So, 3 stars para sa amin. And again, hintay tayo ng mga future book reviews namin and other episodes. Stay tuned, guys. And comment lang. And bye-bye. God bless. God bless. Share, like, subscribe. Pa-subscribe po. Click our notification bell. To get reminded pag every upload namin. Ano ba? Request demand. It's a request. May choice sila. Dahil mahal namin kayo. Bye-bye, guys. Save and Sound Podcast. Saved by grace, safe in Christ, sound in faith.